Hello guys! At welcome back sa pinakabagong edisyon ng Daraw Free Talks. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang aking first ever mock call sa call center. At kung interesado ka sa ganung type ng content o dito sa video na ito, so just stay tuned! Mag-intro muna tayo. So, hi to everyone! Ako nga pala si Darrell or you can call me Aris kasi yun yung pen name o yung agent name na ginagamit ko nung ako ay nagtatrabaho pa sa call center. So, ayun nga, ngayon, kukwentuhan ko kayo about dun sa mock call. Pero first, i-define muna natin kung ano nga ba yung tinatawag natin na mock call. Kapag sinabi nating mock call from the word itself, mock, parang ito yung practice na tinatawag. And then yung call, yung pagtitaken ng calls, yung merong customer, tapos sasagutin mo yung mga concerns niya. So ako that time, parang ganito yon. Kasi yung mock call na yan, nangyayari yan kapag nandun ka sa training phase. Kapag nag-call center ka na, tapos ka na ng final interview, nakapag-JO ka na, so yung susunod doon, magte-training ka na para ready ka kapag dumating ka na doon sa tinatawag natin na production. And then, ako naman, kasi syempre, bata, tapos night shift noon. Alam mo yung feeling na dahil night shift siya, tapos hindi ka naman sanay na nagpupuyat, kaya yung parang utak mo talagang tulog na, tapos nun meron training, tinuturuan kayo, overloaded kayo ng mga information, tapos kailangan mo tandaan lahat yon. At ako naman, si magaling, parang talagang yung utak ko tulog na nun kasi nga inaantok at saka hindi ako pwede magkape. Kasi yung kape, yung ano yun ang effect niya sa akin, inaantok ako kapag nagkakape ako. Kaya wala akong panlaban kundi talagang sabihin ko sa sarili ko, Darrell, kaya mo to, ganon. Tapos ang masaklap pa nun, yung call flow kabisado ko. Hanggang ngayon alam ko pa yan mag-i-intro ka, tapos kukunin mo yung name ni customer, tapos nun mag-i-ER statement ka, or acknowledge, empathize, and reassure, tapos magre-recap ka, and then authentication, tapos ulitin mo yung concern ni customer, i-resolve mo siya, tapos recap, then sincerely thank. So yun yung call flow namin. Kaya lang yung problema, yung pag-resolve ng concern ni customer, yun yung mga hindi ko natandaan kasi nga, tulog yung utak ko habang nagte-training. But overall, masasabi ko naman na kahit papano, meron ako mga na-retain na information. So if ever na may balak ulit akong mag-apply to another company, siguro magagamit ko yung mga lessons na nagamit ko or parang natutunan ko noong nandun pa ako. So eto nga, yung mock call, talagang sikat na sikat yan kapag ikaw ay nag-work sa call center. Kasi, say for example, kapag sinabi na yung mock call na yan, bigla kang pupunta sa may co-workmate mo, tapos sasabihin mo, "Uy kuya, mock call tayo. Uy best friend, mock call tayo." Kaya naman, "Ate, can you teach me paano tong mock call?" Ganyan, or sample mock call. Kasi, ito yung way mo to practice yourself doon sa call phase. At saka kapag si trainer nag-ask na magpa-mock call, which is more nerve-wracking kaysa yung makikipag-practice ka sa katabi mo. Kaya it's very talaga important na meron kang kaibigan. At ako, I remember that time, lahat yata ng kapwa ko trainees, talagang sinabi ko, "Uy, mock call tayo, mock call. Ako yung agent," ganyan. Tapos yung iba doon nagsasabi, "Mamaya ka na, kaya mo na yan," ganyan. Sila muna kasi nga meron kami mga kasama na tenured na talaga. So parang humingi kami ng mga advices how to answer this, ganon. Tapos naalala ko yung isang doon kasi super concern niya talaga sa akin kasi mabait kasi ako. So tinutulungan talaga nila ako kasi parang they saw like potential po, ganon. Kaya parang sabi niya, ganito daw kapag kunwari nagmamock call, para mas maganda yung maging empathize mo, ganito yung empathy mo, ganito yung sasabihin mo, ganyan. So binibigyan talaga nila ako ng mga inside tips na sila lang nakakaalam, tapos wag ko daw i-share sa iba. So ayun, secret mo na siya sa ngayon, abangan nyo sa mga next vlog, ganyan. So eto na nga, nagkataon, parang natapos na namin, nadaanan na halos lahat ng concern. And then yung call flow, natapos na rin namin siya hanggang ending na. Tapos, itong trainer namin, sinabi niya, "Okay guys, for today, we are going to have a mock call." Tapos lahat kami kabado doon, no, ganyan, nagsisigaw kami. Tapos iba sumisigaw, "Awol." Yung sabi ng awol, absence without leave, na parang, alis ka na lang, tapos di ka magre-resign, ganyan. Kasi nga, parang kinakabahan sila. Kasi yung account na hawak namin is very difficult to handle. Pasensya na dun sa
Distract ako. Pero difficult to handle. And then ngayon, naglabas si Sir ng roleta na nakalagay lahat ng names namin. And then, talaga, nag-cross fingers lang ako. Sabi ko, hindi ako matatawag. Tapos guess what? Yung pinakaunang mock call, pangalan ko yung lumabas. Talagang sila nagpapalakpakan. Sabi, go Daryl, kaya mo na yan. Tapos ako naman deep inside, no, di ko po kaya. Kasi ang hirap talaga. And then ngayon parang wala nang briefing, ganyan. Pero ang sabi naman ni trainer, kapwa trainees, kung tulungan nyo siya kung nahihirapan siya kapag kunwari nag-hold, nag-brief silence na, pwede nyo sabihin sa kanya yung gagawin. Di ngayon, ito na nga. Tapos nun, bigla na lang ginawa doon. Nakaupo ako doon, tapos sabi ko, huwag mo na magre-ring. Wait lang, hinga muna akong malalim. Tapos yung mga kasama ko doon, sabi, kaya mo yun, Daryl, go lang. Then bigla na nag-ring-ring. So, ring-ring. Then ako naman, thank you for calling. My name is Aris. With whom do I have a pleasure of speaking with today? Ganyan ako. Tapos doon, yung si customer, sinabi niya na, ito daw yung concern niya. Nakikita niya daw sa TV niya na merong code na ganito, which was something na I am not familiar of. And then parang medyo nagpapanik na ako, pero buti na lang meron dun yung parang paper na nakalaminate, tapos nakalagay dun yung parang sample spill na gagamitin mo. Depende sa concern ni customer. So binasa ko na lang. Kaya lang parang dahil sa pagpapanik ko, babasahin ko na lang siya. Hindi ko pa nabasa. Ang ginawa ko, tinignan ko doon, tapos nag-isip pa rin ako ng sasabihin kong iba. So, kakaiba po ako kabahan. Kapag po kinakabahan ako, hindi ko binabasa yung nakikita ko. Ang gagawin ko, gagawa ko ng sarili kong speech. So, ayun. And then ngayon naman, natawid. Tapos noon, sabi ko, pagkatapos ng authentication, kasi kailangan nga ng authentication, ganun, parang sabi ko, I'm gonna put you on a brief silence for a minute or two. Will that be alright to you? Ganyan. Tapos noon, ngayon, sabi ko, guys, hindi ko talaga alam. Sinabi kong gano'n kasi hindi ko alam. Tapos sabi nila, okay, don't panic, sabi nila. Tapos pinabuksan yung tools sa amin kasi meron kaming tools na ginagamit na kung saan yung mga concern ni customer. Masasearch mo doon. Para siyang like Google, gano'n na mahanap mo lahat ng concern ni customer, which is something na dati talaga hindi ko kaya gamitin. Like, tinatamad ako. Instead na hanapin ko, tatanong ko na lang kay SME. But another story na yun. Tapos ayun, and then ngayon, nalaman ko na yun ngayon nakalagay dun sa may concern ni customer na parang yung code, and then ito yung meaning niya. So, in-hold ko lang. And then after that, sinabi ko kay customer kung ano man yung nakalagay dun sa code na yun. Tapos nun, hindi na ako pinag-recap at saka closing spiel kasi binaba agad ni customer yung call, which is nangyayari talaga. Kasi syempre, siguro yung trainer namin, niya na hindi laging nakakapag-closing spiel talaga pagka merong calls. Kadalasan, kapag nalaman na ni customer na resolve na yung tanong niya, binababaan ka na ng calls na ginawa niya sa akin. So ngayon, ang naging comment sa akin doon, nung mga kapwa ko trainees na meron ng parts na sabihin natin may mga good points, like say for example yung delivery, yung opening spiel, it is good, but dun sa empathy statement medyo nagkaroon ako ng problema kasi nga katulad nung sinabi ko sa inyo, medyo nag-impromptu ako kasi kinakabahan gumagawa ng sariling speech, ganun. So parang medyo hindi nga daw effective yung nagamit ko, though related naman yung sinabi ko, kaya lang parang hindi yun yung main concern ni customer kasi about inquiry yung kailangan niya, tapos parang inassume ko agad na problem yung niya na gano'n. So ayun, and then noon, dahil dun sa mock call na yun, sabihin na natin na super kinabahan talaga ako, but at the same time, yun din yung naging reason kung bakit confident na ako nung nag-take ako ng calls nung mga susunod, yung actual call na, kasi na-experience ko siya on hand. And alam mo yung doon, bad trip doon, sa akin lang ginawa yung mock call. Tapos, yung isa pang mock call naman, ang yung best friend ko. So, ayun. Tapos ako yung partner niya. And then, talagang ginaid ko siya. Parang ako yung customer na madali niyang i-handle ganun. And na very good din siya because of me. So, yay! And I'm happy naman to know that. But anyway, ayun nga, ngayon, tapos na yung kwento about doon sa mock call. And gusto ko naman magbigay sa inyo siguro ng mga tips about dito sa mock call. Kasi I think,
kailangan nyo to. Number 1, if ever man na magpa-mock call si trainer, mas okay na mag-volunteer kayo. Bakit kayo mag-volunteer? Sabihin nyo, Dan, nakakatakot naman yung mag-volunteer, hindi naman yung confidence mo iba sa confidence namin. Kasi yun yung kadalasang naririnig ko or sinasabi sa akin ng mga viewers na nandyan. Shoutout sa mga nagchat-chat sa akin, tapos nakikipag-practice, ganun. Kasi, ganito, paano mo malalaman if you are capable of doing it if you're not going to try it? So, kahit sabihin natin na natatakot tayo kasi baka mapahiya tayo, ganun, it's normal. And kahit ako naman noon, nung nasa training, hindi naman lagi perfect yung nagagawa ko. Like, meron akong mga pagkakamali, katulad nga nung sinabi ko sa inyo, nung empathy statement, medyo nalito ako, nag-stutter ako. And then may times na hindi ko nasasabi agad kung ano yung dapat kong sabihin. So, it's pretty normal. At ayun, tandaan ninyo na kapag nagkakamali kayo, it is a sign na nag-i-improve din kayo at the same time. Kasi nalalaman nyo na yung dapat nyong gawin sa susunod. So, if ever man, please volunteer kayo kapag ganyan na merong mock call. Then number 2, of course, kailangan talaga maging confident ka. Lagi naman yun yung, tip ko. Number 1 tip talaga yan Maging confident ka kasi syempre kapag meron kang confidence sa sarili mo, you can do anything. Like, kung magkamali ako, at least ako nag-try ako. And syempre, yung pinakahuli, if meron kayong mga questions or clarifications, ask your trainer. Kasi sila talaga yung pinakamakakasagot niyan. And ayun, I know naman tutulungan nila kayo kasi kailangan nila dahil stats din nila na pumasa kayo. So, tanong lang ng tanong. At syempre, yung pinakahuli, subscribe kayo sa channel ko kasi I know talaga na meron kayong matututunan kapag nag-subscribe kayo dito. And also, nga pala, you can message me on Instagram or Facebook kung mahanap nyo man. Pero actually, nandyan lang naman sa description box. I am offering like, say for example, mag-message kayo sa akin. You can call me, we can do Gmeet, or you can chat me on Facebook. I can send you like VM, or you can call me by phone. And yeah, we can do that to practice you para pumasa kayo dito. And anyway, wala akong natatanggap sa VXI na kahit ano. This is just pure help and I'm endorsing the company na rin. So, ayun. Yan, legit talaga na gusto ko kayong tulungan. So, ayun. Thank you so much for watching this video. Once again, my name is Darrell at nagsasabi na be a call center agent today para mas stress ka na. Pero, malaki ang payoff. Hindi. Sige na, yun na yun. Bye-bye. Comment na lang kayo if ever na may tanong kayo.